Mga estratehiya sa pagtuturo ng pagsulat. Mga pamantayang dapat sundin sa pagsulat. Mga anyo at uri ng pagsulat. Uri ng sulatin. Mga pamantayang dapat sundin sa pagsulat. Una, kailangan ang kaisahan, kaugnayan, kawilihan at wastong pagbigay diin sa pahayag. Ikalawa, kailangang malinaw, makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Pangatlo, kailangang maingat ang susulat sapagkat ang anumang kamalian ay nakikita ng bumabasa. Pang-apat, kailangang may sapat na kaalaman sa wika, gramatika at retorika. Panglima, dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng pagbabaybay, pagbabantas, paggamit ng malaking titik, paggamit ng italika, pagsulat ng tambilang, at pagpapaikli ng mga salita at talata. Talataan, lipo ng mga pangungusap na paunlad na binuo at nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan. Ang isang talata o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan, kaugnayan at kaanyuan. Pag-uulit ng salita o pangmagbigay diin at pag-uugnay diwa. Paralelismo, paggamit ng magkakatulad na balangkas, panggramatika. Kaanyuan o kabuuan. Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. May pagbibigay katuturan, paliwanag, pangangatwiran at patotoo. Gumagamit ng ilustrasyon, halimbawa, pagwawangis, pagtutulad at pag-iiba, pagsusuri, mungkahi, tagubilin, talinghaga, mahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. Ang isang akda ay may panimulang talata, makakapanunod na talata, transitory at may pangwakas na talata. Mga anyo ng pagsulat. Anyong pangangatwiran o argumentasyon. Layuning bigyang paliwanag ang paksa kaysa sa bigyang panlunas, para makita at mapakilalang mabuti ang partikular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mga pruweba't patunay sa gayon malinawan at maintindihan ng walang pagpapasubali ang pinagmamatwirang posisyon o pahayag, isang pahayag na mapagtatalunan. Anyong klasifikasyon o pag-uuri-uri. Pinararaanan ang mga ito sa iba't ibang sistema ng pag-uuri at walang ibang pinakabasihang magagawa kundi ang paghahanap ng kategorya na napagsama-sama ang mga bagay na maaring magkakahiwalay at mapagbubuklod-buklod ang mga magkakaiba. Anyong pagsusuri o analisis. Isang pagtataya sa nilalaman ng akda ang pagsusuri. Dalawang importanteng gampanin ang kailangang isakatuparan. Una, pagmamasid at pangalawa, pasulat ng mga naobserbahan. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobserbahan, kundi isang kasanayan sa pagmamasid. Anyong pasalaysay. Pagpapahayag na naglalayong maghayag ng sunod-sunod ng isang pangyayari, mga tauhan at may tagpuan. Halimbawa, maikling kwento, talambuhay, journal, kasaysayan, kathang isip. Anyong paglalarawan. Pagpapahayag na naglalayong magsaad
ng larawan ng kabuuan ng isang bagay, pangyayari o magbigay ng isang visual na konsepto ng mga bagay-bagay, pook, tao o pangyayari. Anyong panghihikayat. Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. Halimbawa, advertisement at sanaysay. Anyong eksposisyon. Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari, opinyon, kabatiran at mga kaisipan. Anyong ekspresyon. Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon. Anyong refleksyon. Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masulat ang sariling pagkatao. Tinutuklas dito ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. Anyong direksyon o panuto. Na ipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa, gayon din na ipapasunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. Mga uri ng pagsulat. Academic. Formal ang istruktura. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. Kadalasang seryoso, nakabatay sa mga sinaliksik na kaalaman, ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang individual. Ang mga pamanahunang papel, thesis, disertasyon, suring basa, panunuring pampanitikan, malikhahing pagsulat, o anumang sulating may paksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. Journalistic. Ang mga salitang hango sa mga pahayagan, gaya ng balita, editorial, latalain at mga balitang sports ay halimbawa ng journalistic na pagsulat. Teknikal, panglibrong pang-akademiko. Referential, ang pagtatala ng mga sangguniang gagamitin ay nakatutulong ng malaki sa pagpapadali ng gawaing pagsulat. Maaaring ang mga ito'y mula sa mga aklat, pahayagan, magasin, online sources, diksyonaryo, journal, thesis, at disertasyon. Uri ng sulatin. Malikhain. Ang tawag sa genreng may kaugnay sa malikhaing pagsulat, ito ay may dalawang uri. Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi ng may tauhan, tagpuan at paksa. May iba't ibang uri nito. Maikling kwento. Isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan ng may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan, may tagpuan, kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, nababasa sa sandaling panahon lamang. Kwento ng katutubong buhay. Ang binibigyang pagpapalaga ay ang tungkol sa uri ng pamumuhay, kapaligiran, hanapbuhay at pananalita. Kwento ng madulang pangyayari.
Ang mga kapanapanabik na pangyayari na nakapagpabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kwento. Kwento ng pakipagsapalaran. Ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at wala sa mga tauhang nagbibigay kulay sa kwento. Kwentong kababalaghan. Ang mga di kapani-paniwalang pangyayari at ang mga katatakutan ang nilalaman ng kwento. Kwento ng tauhan. Ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan. Kwento ng psikolohiya. Mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kwentong ito sa kadahilanang may kahirapang ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. Ang higit na kakailanganin ay maipadama sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. Kwento ng katatawanan. Ang pagpapatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kwento. Nobela. Isang akdang naiiba, higit na marami ang mga tauhan, may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. Nobela ng pangyayari. Ang mahalagang kinatawan ay ang pagkakasulat o ang pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela. Nobela ng tauhan. Ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan. Nobela ng romansa. Ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan. Nobela ng pagbabago. Ang mga ibig mangyaring pagbabago sa lipunan o pamalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may akda. Nobela ng kasaysayan. Ang binibigyang halaga ng may akda ay ang kasaysayan ng ating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. Talambuhay. Isang akdang nagsasalaysay tungkol sa buhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. Dula. Isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pangungusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamagitan ng mga usapin at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan. Anekdota. Isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatuwa, maikli, subalit nag-iiwan ng aral. Tala-arawan. Ito ay isang kalipunan ng mga salaysay o pangyayaring karanasan ng may akda. Sanaysay. Ito ay isang akdang tumatalakay sa mga mahalaga at napapanahong usapin sa lipunan. Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika, politika, sosyal, kultura at maging personal ay maaring talakayin. Talumpati. Isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan. Pabula. Ang mga karakter ay mga hayop. Naglalayong gisingin ang isipan ng mga bata sa mga pangyayaring nakahuhubog ng kanilang ugali. Parabola. Mga hango sa Biblia na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Patula. Isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwat, damdamin na kaugat sa pagtanaw at pagkaunawa ng makata sa karanasan niya sa buhay. Maaring may sukat o tugma o di kaya't malaya. Tulang pasalaysay. Naglalarawan ng makahulugang mga tagpo sa buhay. Epiko. Nagsasalaysay ng mga kabayanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa mga kababalaghan. Awit at koredo. May mga paksang hango sa pangyayari tungkol sa
pagkamaginoo at pakipagsapalaran, at ang mga tauhan ay mga harit reyna, prinsipe at prinsesa. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit ng mabagal sa saliw ng gitara o bandurya, samantala ng korido ay may sukat na 8 pantig at binibigkas sa kumpas ng martsa. Balad. Himig na awit dahil ito ay naawit habang may nagsasayaw. Ito ay nilikha noong unang panahon. Sa kasalukuyan, ito ay nasa mga tulang kasaysayan na may 6 hanggang 8 pantig. Tulang padamdamin. Nagpapahayag ng damdaming maaring sarili ng sumulat o ng ibang tao, o kaya'y likha ng maharaya o mapangaraping guni-guni ng makata na batay sa karanasan. Karaniwang maikli, likas at madaling maunawaan. Awiting bayan. Karaniwang paksa ay pag-ibig, kawalang pag-asa o pamimighati, kaligayahan, pag-asa at kalungkutan. Soneto. May 14 na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. May malinaw na batiran ng likas sa pagkatao at sa kabuuan. Ito'y naghahatid ng aral sa mambabasa. Elehiya. Nagpapahayag ng damdamin o guni-guni tungkol sa kamatayan o kaya'y tula ng pananangis, lalo na sa paggunita ng isang yumao. Dalit. Awit ng pumupuri sa Diyos o mahal na berhen at nagtataglay ng kaunting filosofiya sa buhay. Pastoral. Naglalayong maglalarawan ng tunay na buhay sa bukid. Uda. Nagpapahayag ng papuri, panaghoy o iba pang masiglang damdamin. Walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. Tulang pandulaan. Ang tulang ito'y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. Komedya. Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. Nagwawakas ng masaya. Ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasya ng damdamin ng manonood. Melodrama. Karaniwang para sa musical, kasama na ng opera. Ang sangkap ay malungkot, ngunit kasya siyang katapusan para sa pangunahing tauhan ng dula. Trahedya. Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi o pagkawasak ng pangunahing tauhan ng dula. Parsa. Naglalayong magpasya sa pamamagitan ng kawing-kawing na pangyayaring nakatatawa. Sainete. Paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. Tulang patnigan. Karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatalakay sa isang paksang pinagtatalunan. Karagatan. Batay sa alamat ng singsing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapag-asawa ang kasintahang mahirap. Ang makakuha ng singsing ay pakakasalan siya. Duplo. Humahalili sa karagatan, paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran ng patula. Ang pangangatwiran ay hango sa Biblia, sa mga sawikain at sa mga kasabihan.
karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. Debate o balagtasan. Isang pagtatagisan ng katwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. Kaiba naman ang balagtasan sa debate, bagamat isa ring pagtatalo, ngunit ang mga pangatwiran dito ay kailangang may sukat at tugma. Teknikal. Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transactional, procedural, pag-uulat, expository at panghihikayat. Transactional. Ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. Halimbawa, email, liham, pagbati, imbitasyon, text message, at pakipagpanayam. Liham. Ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat. Bahagi ng liham, pamuhatan, patunguhan ng sulat, bating panimula o pambungad, ang katawan ng liham, bating pangwakas. Estilo ng pagsulat, estilong block, estilong semi-block, estilong nakabitin o baliktad. Uri ng liham, liham pangkaibigan, liham paumanhin, liham pangungumusta, liham pangangalakal, liham pasasalamat, liham pagpapakilala. Liham paanyaya, liham pagbati, liham paghingi ng payo, liham pakikiramay, liham aplikasyon, liham pamimili, liham subscription, liham pagrereklamo. Procedural. Teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o gawain. Halimbawa, recipe, pagsunod sa direksyon at panuto. Ulat. Teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa sinasagawang pananaliksik o pag-aaral, pagmamasid, pagbabasa, pakikinig sa paraang pasalita o pasulat. Halimbawa, ulat ng media, descriptive, investigasyon, review, at graph o chart. Pagsulat ng ulat. Konbensyonal na pamatnubay. Ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na sino, ano, bakit, kailan, saan at paano. Di-konbensyonal na pamatnubay. Isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. Ang mahalagang mga impormasyon kapag nakuha ito ay sinusulat kaagad. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinyon, ideya o lohika, maligoy na pananalita, sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. Expository, genre na naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral, maglahad ng nasa isip, magbabahagi ng natutunan, at magbigay ng kasagutan sa katanungan. Halimbawa, press release, lecture, talakayan sa klase, survey, at artikulo. Panghihikayat.
Genre na naglalayong hikayatin ang taong sumusuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. Nilalayo nitong pumanig ang tao sa mga argumento at balakin ang isang tao o grupo. Halimbawa, advertisement, proposal, editorial at argumento. Sulatin na nangangailangan ng pagsusuri sa format, nilalaman, pananalita at layunin. Memorandum, karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat, pasulat o limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. Agenda ng pulong. Pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. Katitikan o minutes ng pulong. Ito ay pabuod na pinag-uusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. Ito ay may lagda ng Pangulo. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Kung may pagwawasto, ipahayag ang pagtatama bago pagtibayin. Paanyaya sa isang kapulungan o seminar. Malaga ang mga komprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. Tamang ulat ng isang kumpanya o statement of condition. Ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kumpanya tulad ng bangko, kooperatiba, insurance company. Dito sinasaad ang asset, pananagutan o liabilities, gastusin o equity. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. Proposal, pagbabalak ng gawain. Ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. Maraming salamat.